Alam niyo naman na sinusubaybayan natin ang misteryosong pagkawala ng retiradong Air Force General na may koneksyon sa teknolohiyang militar at UFO program. Ngayon may bagong balita at tala ng pangyayari. Mukhang may bagong litrato siya at nagsalita ng asawa niya. Tinutuklas namin ang ugat ng mga teorya, investigasyon at totoong nangyayari rito. Welcome sa sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, sandali lang bago tayo magpatuloy dito. Kailangan kong sabihin sa inyo ang tungkol sa app na tinatawag na Upside. Hindi ka panipaniwala ito. Sa tingin ko, talagang game changer talaga ito. Bakit? Dahil binibigyan ka ng Upside ng cashback. Oo, may dagdag cashback sa araw-araw mong binibili gaya ng gasolina, grocery at takeout. Ganito ang gagawin mo. I-download mo lang ang Upside ng libre. Kunin ang offer sa isa sa mahigit 100,000 nilang lokasyon at magbayad ka lang ng normal gamit ang iyong card. I-verify mo ang pagbili at ayun, may pera ka nang babalik sa'yo. Halimbawa, kung magpapagas o magta-takeout ako, titingnan ko muna ang offer sa Upside. Pagkatapos gumastos, lalabas ang pera sa app at pwede ko agad ilipat sa bank account ko. Dagdag pa, ang mga regular na gumagamit ng Upside ay nakakakuha ng average na $200 at $54 kada taon. Simulan na ang cashback. I-click ang link o iscan ang QR code. Gamitin ang promo code na sidebar para may dagdag na 25 sentimo kada galon sa unang tangke ng gas mo. Isang retiradong general ng Air Force ay biglang nawala sa bahay sa kalagitnaan ng araw. Walang telepono, salamin, o senyales ng panlalaban. Basta na lang nawala. Marami na tayong natatalakay na kakaibang kwento sa sidebar. Pero ibang pakiramdam ko sa kwentong ito. Sinusubaybayan na namin ito mula pa sa simula. Noong una ay isang silver alert lang ito at isang nag-aalalang pamilya. At alam mo naman, ang silver alert ay karaniwang inilalabas para sa mga matatanda o mas mahihinang matatanda. Minsan may kasamang mga issue sa kalusugan, pero kakaiba talaga ito. At lahat ng ito ay bago pa nagsimulang maglabasan ng mga teorya ang internet. Pero dito na nag-iba ang takbo ng kwento. Ang nawawalang lalaking ito ay si William Neil McCaslin. Ito ang bagong litrato mula sa otoridad nagpapakita ng pinaniniwala ang suot ni McCaslin bago siya nawala. Pakitingnan nung mabuti ang larawan ha. Dahil hindi lang sa Air Force, naglingkod si McCaslin. Minsan niyang pinamunuan ng mismong laboratorio sa Wright-Patterson Air Force Base. Ang parehong base kung saan matagal nang sinasabi ng mga naniniwala sa mga sabwatan na lihim na itinago ng gobyerno ang mga labi mula sa Roswell, ang insidente sa Roswell. Mas naging kakaiba nang lumabas ang pangalan ni McCaslin sa mga nahack na email ni John Podesta, dating campaign manager ni Hillary Clinton, at Tom DeLonge ng Blink-182 na nag-uusap tungkol sa pagbubunyag ng UFO info. Ilang araw bago mawala si McCaslin, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ang plano na ilabas ang UFO files ng gobyerno. Nagkataon lang kaya ito? Siguro, pero paano ka naman hindi mapag-uusapan yon? May mas kakaibang nangyayari ba sa disyerto ng New Mexico? Nauha ba siya ng masamang tao na gusto ang impormasyong hawak niya? O isa lang ba itong malungkot na pangyayari o personal na sitwasyon? Sinusubaybayan natin ang kasong ito mula umpisa. Sa dami ng teorya at wala pa ring balita kay McCaslin, susuriin natin na yon ang mga sinasabi ng tao online, tama? Mula sa kidnapping, issue ng pambansang seguridad, at pati ang nabanggit ng mothership. Mag-iimbita tayo ng panauhin para linawin kung alin ang totoo, haka-haka, at ano ang sinusuri ng mga investigador. Maniwala ka, hindi mo akalain ang magiging takbo ng kwentong ito. May bagong impormasyon mula sa Bernalillo County Sheriff na nagdadagdag ng detalye sa kinaroroonan ni McCaslin bago siya nawala. Nabanggit ko ang timeline. Balikan natin ang pinagmulan nito gamit ang bago nating kaalaman sa timeline. Biyernes, Pebrero 27 tayo ngayon. Tahimik ang umaga sa paanan ng bundok sa Albuquerque, New Mexico. Nandyan ang magagandang, mabatong bundok ng Sandia, paboritong puntahan ng tao para sa tanawin at madaling akses sa kalikasan. Ngayon, ayon sa Bernalillo County Sheriff's Office, na siyang pangunahing ahensya sa kasong ito, ganito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Okay? Bandang 10:00 ng umaga, pumunta ang repairman sa bahay sa Quail Run Court para sa appointment. Habang nandun, kinausap niyang may-ari ng bahay si William Neil McCaslan, 68 taong gulang na retiradong general ng Air Force. Nakumpirma ang pakikipag-ugnayan na yon na siya ring huling kumpirmadong pagkakita sa kanya mga 11:10 ng umaga. Umalis ang asawa ni McCaslan para sa medical na appointment at bumalik bago mag-alas 2:04 na ng tanghali. Walang tao sa bahay. Ayon sa mga kaibigan na nakausap ng Dayton Daily News, mahilig si McCaslan sa labas, hiking, skiing, biking, at bihasa sa paglalakbay sa magagaspang na lugar. Kaya sa una, may isip mong baka lumabas lang siya para maglakad o gumawa ng iba pang aktibidad. Pero dito na nagiging kakaiba,
Dahil ayon sa opisina ng sheriff, iniwan ni McCaslan ang kanyang telepono na nasa ibabaw pa ng counter, ang kanyang salamin na may grado, ang mga wearable device niya, kasama na ang Apple Watch niya. Lahat ay naiwan sa loob ng bahay. Kaya kung may lalabas ng bahay sa 2026 na walang mga gamit na yon, medyo kakaiba, di ba? Bandang alas 3 ng hapon, inireport na ng asawa niya na nawawala siya. Agad naglabas ng silver alert ang mga investigador. May balitang si McCaslin ay may medical na issue. Kaya inisip ng marami na baka may dementia, Alzheimer's o ibang kondisyon sa pag-iisip dahil na rin sa edad niya. Babalikan natin yan dahil ang asawa niya mismo ang magpapaliwanag at maglilinaw na hindi yon totoo. May nawawala ka pa ring tao, isang retiradong Air Force Major General. Ayon sa opisyal na talambuhay niya sa US Air Force, siya ay nagtrabaho ng 34 na taon sa pinakasensitibong teknolohiya ng militar ng US. Astronautical Engineering, Space Acquisition, National Reconnaissance Office, mga nasa likod ng spy satellite, Pentagon, at naging commander ng Air Force Research Laboratory sa Wright-Patterson Air Force Base sa Ohio. Iyon ang laboratorio na, ayon sa talambuhay niya, ay namahala ng $0.2 bilyong na science at technology program at isa pang $2.2 bilyong mula sa mga customer para sa research at development. Ito ang dahilan ng kaalagaan nito sa koneksyon sa UFO. Ayon sa Ohio State University, ang Wright-Patterson ang naging punong tanggapan ng Project Blue Book, ang 17 taong imbestigasyon ng gobyerno sa UFO. Tininan ng halos 13,000 na naiulat na sightings. Yan ang ulat. Sa loob ng mga dekada, iginit ng conspiracy theorist na doon dinala ng gobyerno ang mga labi mula sa Roswell incident noong 1947. Kaya ang mga claim na yon, lilinawin ko, ay hindi kailanman opisyal na nakumpirma. Pero nandoon ang kaugnayan. Dumaan ang unang araw, wala pa rin palatandaan sa kanya. Ikalawang araw, ikatlong araw, wala pa rin. At pagkatapos nagsimula na ang paghahanap, Sabi ng sheriff, nag-ikot sila sa buong kapitbahayan at mahigit 700 bahay ang sakop. nag-ikot sila sa mga bahay, naghanap ng ring camera footage o security video na posibleng nakakuha kay McCaslin habang umaalis. Operasyon ng drone, suporta ng helicopter, paghahanap ng search and rescue team sa lupa gamit ang aso, kabayo at voluntaryo. Sinusuyod nila ang paanan ng bundok, trail at paligid ng bahay. Noong March 7, mahigit isang linggo mula nang magumpisa ang paghahanap, may natuklasan ng mga investigador. Iniulat ng sheriff na may natagpo ang kulay abong US Air Force sweatshirt. 1.25 miles silangan ng bahay ni McCaslin. Kinuha at inimbestigahan nila ito. Ayon sa kanila, walang natukoy na dugo sa unang pagsusuri at may karagdagang pagsusuri pa. Binanggit nila na di pa kumpirmado ng pamilya kung kay McCaslin ang sweatshirt. Pero sapat na ito para magpadala ulit ng search team sa lugar. Pagkalipas ng 2 linggo, naglabas ang opisina ng sheriff ng bagong larawan ni McCaslin na naka-button up na polo. Mahalaga ito dahil ito ang polo na sabi ng mga investigador na suot niya nang mawala siya. Kaya pakitingnan ninyo mabuti ang larawang ito ha. Kinumpirma nilang may mga gamit pa ring nawawala gaya ng hiking boots, pitaka at .38 caliber na revolver na may leather holster. Kasali na rin ngayon ang FBI. Ayon sa BCSO, tumutulong na ang Albuquerque Field Office, Air Force Office of Special Investigations, New Mexico State Search and Rescue at Albuquerque Mountain Rescue. Isa na itong pinagsamang pagsisikap ng iba't ibang ahensya ngayon. At ayon pa rin sa pinakahuling update ng sheriff, wala pa rin kumpirmadong sightings, walang video na nagpapakitang umalis siya, walang direksyon kung saan siya pumunta, wala talagang impormasyon na lumalabas based sa mga inilalabas nilang detalye. Diyan nagsimulang gawin ng internet ang nakasanayan nito. Kapag retiradong Air Force General na konektado sa Wright-Patterson, ay misteryosong nawala. At lumabas pa pangalan niya sa mga nahak na email tungkol sa UFO disclosure, siguradong mag-uusap-usap ang tao. At nangyari na talaga yon. Mula sa teorya ng kidnapping, pambansang seguridad, hanggang alien abduction. Ano nga bang sinasabi ng mga tao na nangyari rito? Ano ang reaksyon ng asawa ni McCaslin sa nangyari? Iyan ang pag-uusapan natin sa susunod. Dahil sa kabila ng mga spekulasyon online, nagsalita na rin ang kanyang asawa. At ang sinabi niya ay, well, sabihin na lang natin na hinarap niya ng direkta ang issue at binanggit niya ang bagay na matagal nang tinatanong ng lahat, ang tungkol sa mga alien. Bago natin pag-usapan yan at ang mga teorya, tatawagin muna namin ang isang tao na makakatulong ipaliwanag ang maaaring nangyayari sa likod ng mga pangyayari. Dahil madaling maligaw sa usapan tungkol sa UFO, tama ba? Pero may totoong investigasyon tungkol sa kasong ito. Isa itong kaso ng nawawalang tao. Anong pinagkaiba nito sa iba pang kaso? Ipakikilala ko si Billy Lane, isang pribadong criminal defense investigator. Karangalan na makasama siya.
Billy, salamat sa oras mo. Sa tingin mo ba ay kakaiba na hindi pa rin siya natatagpuan? Hindi. Depende sa lugar kung saan siya nawala ang maraming bagay. Nagkaroon na kami ng mga paghahanap na tumagal na ilang buwan. Karaniwan, ang 30 araw ay sapat na panahon para hanapin at maibalik ang isang tao sa kanilang tahanan. Tulad ng sabi mo, maraming usapan tungkol sa paghahanap at pagkawala niya. Sa tingin ko, minsan mabuti at masama ito dahil pwede itong magdala ng dagdag na tulong mula sa pamahalaang federal gaya ng militar. Pero ang hindi maganda dito, minsan nawawala sa focus na may taong nawawala dito tulad ng sa maraming ibang kaso. Isa siyang ama, kapatid, asawa, kaibigan. Siya ay maaaring piniling umalis sa kanilang bahay ng kusa. At maaaring nasa isang lugar siya kung saan siya ay nagkaroon ng medical na emergency, na aksidente, o sa kasama ang palad, pinili niyang sakta ng sarili niya. Pero muli, kung lahat ng mga ahinsang ito ay naghahanap sa kanya at ganito kalaki ang atensyon, kahit pa nagkaroon ng ganung sitwasyon, paano siya hindi mahahanap? Ibig kong sabihin, mas pinapahiwatig ba nito na siya ay dinukot? Hindi ako sigurado kung naniniwala ako sa teorya niyan dahil armado siya. Una sa lahat, may baril siya. Based sa naririnig namin, Wala namang... Ibig kong sabihin siguro, hindi natin maipapaliwanag ang baril, pero baka nga. Tama. Sinanay siya at alam niya ang ginagawa niya. Sa tingin ko, mas may kakayahan siyang ipagtanggol ang sarili kaysa sa karaniwang tao dahil sa kasaysayan niya sa militar. Sige. Naniniwala akong kung ganun ang nangyari at siya ay kinuha, makikita mo ang bakas ng pakikipaglaban at palatanda ang ayaw niyang sumama. Ang nakakabahala talaga sa kaso nito ay iniwan niya ang kanyang salamin, iniwan niya ang kanyang telepono, iniwan niya ang kanyang relo. At sa bandang huli, madalas naming makita ito sa aming mga kaso. Tinatangka naming huwag pansinin ang ingay at mag-focus sa individual na tulad ng iba. Iniiwan ang gamit at umaalis. Bakit nila ito ginagawa? Sa totoo lang, ayaw nilang matrako sundan at wala silang balak makipag-ugnayan kanino man maliban kung babalik sila. Nakakabahala talaga yon at kadalasan naming nakikita ito sa mga kasong gustong pumasok ng tao sa gubat at gawin ang gusto nila. Dalawang bahagi ito. Una, gaano kahalaga ang litrato? Pangalawa, bakit na yun pa inilabas kung malayo na ang investigasyon? Parang gusto nilang maalala ng mga tao ang nakaraan. Gusto nilang makita ng tao ang litrato at maalala kung nakita na nila siyang ganoon ng suot o kalagayan. May ilang litrato niyan inilabas dito. Ang iba ay luma na, kaya mas gusto mo yung pinakabagong litrato para matulungan ng tao maalala at makita kung nakita nila siya. Sa tingin ko, mahalaga na naghahanap sila ng video mula sa doorbell camera dahil ang sinusubukan mong gawin ay malaman kung saan siya dumaan, saan siya papunta, saan siya nagtutungo. Saan ang huling lugar na nakita siya. Mahalagang malaman namin ito. Kaya na sinasabi ko sa lahat at palagay ko nasabi na rin namin ito dati, hindi ito tungkol sa kung sino, bakit at mga posibilidad. Ang mahalaga ay kung saan huling nakita siya, yun ang pinaka-importante. Yung sweatshirt na natagpuan, alam mo, mahigit 1 milya sa silangan ng bahay niya. Natuklasan nung March 7 at walang dugo nung unang sinuri. Hindi makumpirma ng pamilya kung kanya nga ito. Paano mo ina-handle ang ganong ebidensya? Sa tingin mo, gaano ito kahalaga dito? Kinokolekta mo ito na parang ebidensya sa kriminal na investigasyon. Iniingatan mo ito at sinusubukan mo maiproseso agad. Ang pinakamahalaga ay makuha ang DNA niya sa damit na yon kung nagawa na nila yon. Hindi yon ang tanging basehan dahil hindi mo alam kung kanya talaga yon. Kaya dapat mong idokumento kung nasaan ito at isama sa investigasyon mo. Para sa amin, ang pinakamahalagang bagay ay makumpirma ang huling kilalang lokasyon. Maaring patunay ang damit na nandun siya noon pero hindi pa yan nangyari. Kaya kailangan mong isaalang-alang ang posibilidad na may kinalaman ito. Kaya kailangan mong haluhugin ang lugar na yon. Pero ang pinakamahalagang lugar ay ang bahay at kung paano. At hindi lang basta-basta dahil ayon sa mga ulat, siya ay isang napaka-atletikong tao. Nag-hiking siya at madalas nasa labas. Anong tsansa niya makarating sa isang lugar? Gaano na kaya siya kalayo? Karaniwan para sa amin mga 2 milya lang. Para sa ginong ito, maaring umabot ng 10 milya.
Anong dinala niya? May mga supply ba siyang dinala na pwedeng mantagal siya na mas matagal ng ilang araw pa? Baka gusto niyang lumayo, baka gusto niya makarating pa sa mas malalim na bahagi ng bundok. Maraming posibilidad pero bawat isa ay tumutulong matukoy ang lawak ng aming paghahanap. Karaniwan hanggang 2 milya lang para sa ordinaryong tao. Sa tingin ko interesante ito, pinalawak ng autoridad sa mga kalapit lugar. Umiikot sa 700 bahay para humingi ng security footage sa partikular na oras. Pebrero 27 hanggang 28 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ayon sa kanila, wala silang kumpirmadong video na umalis siya roon o may direksyon kung saan siya pumunta. Maliban na lang kung may impormasyong di nila ibinubunyag sa publiko. Pero 2026 na, may mga kamera na kayo. Paano nangyari ito? Paano posible na hindi nila siya makuhanan? Tingnan mo muna kung nasaan ang bahay kasi maraming dumadaan sa likod na pinto at alam nila kung nasaan ang ilang kamera. Kung gusto talaga nilang iwasan ang kamera, kaya nila. Posible ring sumakay siya sa kotse na may kasama o iba ang paraan ng paglabas niya sa kapitbahayan kaya hindi siya nakuha ng kamera. Naisip mo rin ba yon kapag nakita mong sandali lang ang pagitan ng pag-alis at balik ng asawa niya? Oo, pero kung gusto kong gawin ng isang bagay na hindi pinakamagandang desisyon, baka gusto ko yung gawin kapag wala ang asawa ko. Baka yun na ang tamang pagkakataon para makalabas ako ng bahay na walang pipigil, kahit asawa ko o sino man magmamahal sa akin, lalo na kung may pinagdadaanan akong crisis noon. Baka gusto ko talagang gawin yung isang bagay na hindi naman pinakamagandang desisyon. Hayaan mong tanungin kita tungkol sa ilang mga teora. At sisimulan ko ito dahil mahalagang pag-usapan ito. Hindi ko pwedeng hindi banggitin ito kapag pinag-uusapan natin ang lalaking ito, ang kanyang karera, at ang timing ng lahat ng ito. Kaya ang ideya, isa sa mga teorya ay, ito ay isang tao na may alam, mga bagay na lubos na classified. Kahit luma o hindi ang impormasyon, mahalaga pa rin ito. Lalo na kung tungkol sa pambansang seguridad na posibleng dahilan ng pagkuha sa kanya. Kapag iniisip mo yan, nabanggit kanina ang Air Force bio niya. 34 na taon, National Reconnaissance Office. At pagiging commander ng Air Force Research Laboratory sa Wright-Patterson. Nabanggit ko ang bilyon-bilyong dollar na siya ang namamahala. Tama? Nasa kanya ang lahat ng clearance at kaalaman na ito. Kapag iniisip mong may dayo ang grupo, partido, o masamang tao na gustong kunin ang impormasyong yon, posible ba ito para sa iyo? Nabanggit mo dati kung bakit sa tingin mo ay hindi malamang na siya ay dinukot. Pero kung sinusubukan nating pag-isipan ng posibilidad na may hawak siyang mahalagang impormasyon, isa ba yan sa mga kinokonsidera? Paano ito iniimbestigahan at kinokonsidera? Dapat talagang isaalang-alang at imbestigahan ito hanggang dulo para mapatunayan na hindi ganoon ang nangyari. Diyan mo rin makikitang posibleng pumasok ang FBI. Isinasalang-alang na yan ng mga otoridad, pero dapat mong itanong sa sarili mo, bakit na yon? Matagal na siyang retirado. Bakit nila sinamantala ang pagkakataon sa oras na ito para kunin siya? Bakit hindi ito nangyari noon pa? Siguro nung mas marami pa siyang access sa impormasyon kaysa na yon. Malaking konsiderasyon ito bilang detektive ng pulisya at ahente ng federal, kailangan mong imbestigahan para malaman kung posible ito. May masamang tao ba? May iba pa bang nangyayari? Ilalabas mo ba talaga ang impormasyong yan kung totoo? Itatago mo pa rin ng mahigpit. Itanong ko lang ang tungkol sa sinabi ng asawa na diretsang binanggit sa Facebook post pati ibang pahayag niya at babasahin ko rito. Nag-retire siya sa Air Force 13 taon na ang nakalipas at mula noon ay ordinaryo na lang ang mga clearance niya. Mukhang malabong kinuha siya para kunin ang mga luma ng sikreto mula sa kanya. Anong masasabi mo tungkol doon? Ibig ko sabihin, una sa lahat, na sumasagot siya online. At pangalawa, wala namang halaga ang anumang impormasyon na maaaring meron siya. Sa tingin ko, sinusubukan niyang patahimikin ang ingay. Sa palagay ko, yun mismo ang ginagawa niya. Gusto niyang mag-focus ang mga tao, komunidad at pulis sa katotohanang umalis siya sa bahay. At ngayon ay kailangan niya ang ating tulong. Gagawin ko rin yon kung kapamilya niya ako at may ganong impormasyon ako. Dahil kung hindi, magkakaroon ka ng mga pulis. May mga search teams na iniisip na baka may kumuha at dinala siya kung saan. Pero posible ring nasa bundok lang siya, sa pamilyar na lugar kung saan niya nararanasan ng kapayapaan at katahimikan. Sa tingin ko, kailangan talagang magtulungan at maraming maghanap sa puntong ito. Kaya hayaan mong itanong ko naman na yon tungkol sa UFO na anggulo. Kailangan ko talagang itanong ito sa'yo. Ayos lang ba? At mahalaga rin ang timing nito. Ipaliwanag ko lang. Noong Pebrero 19, nag-post si Pangulong Trump sa Truth Social. Sabi niya,
Inutusan niya ang kalihim ng digmaan at iba pang ahensya na tukuyin at ilabas ang mga file ng gobyerno tungkol sa UFOs, UAPs at extraterrestrial na buhay. Pebrero 26, isang araw bago nawala si McCaslin, Nagdeposisyon si Hillary Clinton sa investigasyon ng House ukol kay Epstein. At sa deposition na yon, tinanong siya tungkol sa pagbubunyag ng impormasyon tungkol sa UFO, tungkol sa interes ni John Podesta dito. At sumagot siya, at hayaan ninyong ipatugtog ko ulit ang clip na yon. Nung presidente ang iyong asawa, si Lawrence Rockefeller ay nagsikap na ibunyag ang tungkol sa mga UFO, UAP. Nang tumakbo kang presidente, sinabi ni John Podesta na ibubunyag mo ang mga file na ito kung naging presidente ka. Masaya ka ba na baka mabunyag na ang mga file na ito? Natutuwa ako. Pebrero 26 ang deposition at Pebrero 27 na iulat na nawawala si McCaslin. Para lang malinaw, sinusuri natin ang timeline. Hindi sinasabi ng mga investigador na konektado ang mga pangyayaring ito. Sinusuri lang natin ang mga ito para sa kaugnayan nila sa posibleng takbo ng mga pangyayari. Billy, may kaugnayan ba ang alinman dyan? O posible talaga yan na dahilan kung bakit. Maaring nadulot ito ng matinding pagkabalisa sa kanya, lalo na kung kailangan niyang tumistigo. Maaring tanungin siya tungkol sa ginawa niya matapos magretiro. Kaya maaring ito ay naging sitwasyon ng pagkabalisa na nagdulot ng isang senaryo kung saan naramdaman niyang kailangan niyang umalis. Kinailangan niyang umiwas sa atensyon at posibleng nakagawa ng masamang desisyon na makakasakit sa sarili niya sa sitwasyong ito. Kaya na may isip mo, buong buhay niya na itong ginagawa. Meron siyang mga clearance, nakanasan na niyang mga bagay na kinuha lang ng iba. Kaya ngayon, nakakabahala para sa akin na nangyari ito malapit sa paglabas ng impormasyong ito. Totoo yan. Siya nga pala, tinalakay ng asawa niya ang koneksyon kay Podesta nang hindi direkta sa post niya. Sabi niya, pagkatapos maak ng mga Ruso ang mga email ni John Podesta, tingnan ng Wikipedia page ni Neil, nabawasan ang pakikipag-ugnayan sa komunidad na nagtutulak para sa pagpapalabas ng impormasyon tungkol sa UFO. Binanggit niya ang pag-hack ng mga Ruso sa email. Pag-uusapan natin yan mamaya. Hindi niya direktang tinukoy kung kailan siya nawala kaugnay ng deposition ni Clinton o anunsyo ni Trump. Pero binanggit niya ito sa isang paraan. Ano tingin mo dito? Para sa akin, sinusubukan lang niyang ipaliwanag ang ilang sitwasyon. Tulad ng sabi ko, marami talagang ingay o kalituhan. Oo, kahit sino ay pwedeng magkaroon ng access at makuha yung mga email mo. Alam mo yon, nakita na natin ito dati, nangyari na ito. Napag-usapan na natin ito tungkol sa malapagtagas sa gobyerno at pagtagas ng impormasyon. At sa tingin ko, sinusubukan lang niyan igiit na hindi siya bahagi nito, na hindi ito ang buhay niya, na maaaring hindi siya aktibong kasali, hindi tulad ng ipinapakita sa mga larawan. At ayun na naman, baka isa lang siyang normal na tao na dating gumagawa ng pambihirang trabaho at ngayon ay nawawala na siya. At kailangan nating mag-focus sa katotohanan na umalis siya sa bahay nila tulad ng kahit sinong tao. Minsan, ang sobrang ingay ay nag-aaksaya ng mga resources. Kaya kailangan mo ring ibalik ang mga ito at mag-focus sa mga pangunahing katotohanan ng nangyayari. Ang weird talaga, ibang timing at parang may pag-iingat. Gets ko naman, sa pag-iisip natin, ito ang nag-uugnay sa lahat, ang koneksyon sa UFO. Gusto ko lang bigang din yon. Gusto kong mag-ingat dito dahil maraming impormasyon at karamihan ay sinagot na ng asawa niya sa post niya. Magsisimula ako sa mga alam natin. Ayun ito sa mga email ng WikiLeaks noong 2016. Nakipag-ugnayan si Tom Belong, gitarista ng Blink-182 at UFO researcher, kay John Podesta, campaign chairman ni Hillary Clinton. Sa email na may petsang January 25, 2016, nang subject ay General McCaslan, ito raw ang isinulat ni Delong. Sinabi niyang skeptic siya pero hindi totoo. 4 na buwan na kaming magkasama sa trabaho at kamakailan ay nagpresenta ako ng 4 na oras tungkol sa proyekto. Magtiwala ka sa akin, nangyayari na ang mga payo kung paano gawin lahat ito. Kailangan lang niyang sabihin nyo ng malakas. At talagang alam niyang lahat dahil siya ang namahala sa lahat ng bagay. Pagbagsak ng Roswell, dinala ito sa laboratorio ng Wright-Patterson Air Force Base na pinamunuan ni General McCaslin. Hanggang ilang taon lang ang nakalipas. Bilang niya alam ang gusto kong makamit, tumulong pa siya sa pagbuo ng advisory team ko. Napakahalaga niya. Kinumpirma ng asawa ni McCaslin ang koneksyon. Bahagi ng post na yon ay nagsasabing, totoo na nagkaroon ng maikling ugnayan si Neil sa UFO community sa pamamagitan ni Tom DeLonge, dating frontman ng Blink-182
at tagapantatag ng organisasyong To The Stars. Nagtrabaho si Neil bilang libre at sariling desisyong consultant sa militar at technical lisensya matapos siyang magretiro sa Air Force para bigyan ng kredibilidad ang fiction books at media ni Tom. Walang espesyal na kaalaman si Neil tungkol sa katawan ng ET at debris ng Roswell crash sa Wright Path. Bagamat sa puntong ito, dahil wala talagang balita tungkol sa kanya, marahil ang pinakamagandang palagay ay dinukot siya ng mga alien papunta sa mothership. Gayunpaman, walang naiulat na sightings ng mothership na nakalutang sa ibabaw ng Sandia Mountains. Malino na sarkastiko siya sa huli at may pinupunto. Pero Billy, tingin ko may ilang tanong ako rito. Ayokong sabihin ito. Malalaman ba niya? Karaniwan bang ibinabahagi ito ng asawa sa kanya? B. Sasabihin ba niya ang totoo sa publiko tungkol dito? O C, kung sarkastiko nga siya, hindi na niya kailangang maging ganoon kadetalye, pero ginawa pa rin niya. Baka nga alam niya ang impormasyong ito at sinusubukan niyang itama o alisin, gaya ng sabi mo, para mag-focus ang mga tao sa mahalagang bahagi ng investigasyon. Kaya magsimula tayo doon. Ibig kong sabihin, naiintindihan mo ba ang gusto kong sabihin? Ano ang alam niya? Hi, may top secret clearance tayo. Alam pa rin ng mga asawa ninyo ang nangyayari kahit di sabihin. Alam mo yan. Alam mo, pag-uwi mo, parang alam na agad ng asawa mo nangyayari. Para bang nababasa ka niya. Naniniwala ako may idea siya. Alam ba niyang eksaktong detalye? Siguro hindi, pero parang lagi nilang alam. Kaya oo, sa tingin ko parang alam nila kung anong nangyayari sa buhay ng mahal nila, sa buhay ng asawa nila. Ako lang, hindi ko alam kung ang panahon na lumipas mula nung ginawa niya ito hanggang sa buhay niya na yon ay nagugnay pa rin sa kanya sa puntong siya pa rin ang pinaka. May karanasan sa paksa na tinatalakay natin dito. Tama. Sa tingin ko may iba pang mga tao na pwede nilang lapitan kung gusto talaga nilang kumuha ng impormasyon mula sa mga taong mas magiging epektibo kaysa sa lalaking ito. Dalawang bagay na iisip ko tungkol dyan. Una, baka nasa mas alanganing kalagayan siya kaya siya ang pinili. Pero, Sinusubukan kong intindihin at alamin kung may sense ito. Paano nagsisiyasat at masusing tumitingin ang isang investigador sa mga bagay na ito? may kakayahan ba ang opisina ng sheriff na mag-usisa sa Wright Air Force Base, Wright-Patterson? Sa tingin ko hindi, kasi hawak na ito ng mga federal, ng FBI. Parang pelikula na ito kung saan parang may hinahanap kang mas malaki. Hindi ba't limitado lang ang malalaman nila tungkol sa mga sinaliksik niya? Kung ano ang naging takbo ng kanyang karera. Hindi naman siya parang accountant lang. Kaya magkakaroon ka ng FBI no nagtatrabaho kasamang militar, mga federal na investigador, CID, NCIS. At ang mangyayari dyan ay may mga bagay na hanggang doon lang ang FBI. At doon naman magsisimula ang militar o federal na tagapagpatupad ng batas. Magsasasama sila, magkikita sa gitna at magbabahagi ng impormasyon hanggat kaya. Alam mo na, ang clearance ay ayon lang sa pangangailangan. May ilang bagay na sigurado akong sangkot siya, pero walang may clearance para maintindihan. Dapat talagang imbestigahan ito. Hindi sapat ang lokal na pulisya, pangunahing impormasyon lang ang kaya nila. Wala ring senyales ng laban sa bahay. Yung investigasyon sa paligid, nanggongolekta sila ng kamera at kinakausap ang mga saksi. Pero kapag top secret na sasakyang pangkalawakan na ang usapan, sa garahe kung saan man, hindi na nila maabot yon. Ipapasa nila sa FBI, tapos bahala ng FBI at ililipat sa militar na nagpapatupad ng batas. Itatanong ko lang ang huling punto dahil na-interview ko siya sa News Nation show ko, Jesse Weber Live. Galing ito kay Ross Colhart, isang investigative journalist sa News Nation na nagbabala tungkol sa kasong ito. Ibig kong sabihin, sa kanyang podcast at muli, nabanggit niya ito sa aking show. Pero sa kanyang podcast na Reality Check with Ross Colhart, tinawag niya ang pagkawala ni Makaslan at iko-quote ko dito, isang matinding krisis sa pambansang seguridad. At sinabi niya, kung ikaw ay Russia o China, wag naman sana, si General Mil McCaslin ay isa sa mga magiging target mo. Kaya taos puso kong inaasahan na hindi yun ang kaso. Kaya Billy, mabilis lang, anong masasabi mo tungkol doon? Halos pareho ito sa pinag-uusapan natin, pero lubos na iginagalang si Ross sa larangan. Ano masasabi mo rito? Tiyak at may dahilan para mag-alala. Marami talagang alam ang taong yon. Marami siyang hinarap at marami pa rin siyang alam hanggang na yon.
Kaya tingin ko, kaya mo nakikita ang FBI at militar sa paghahanap na ito dahil sa dalawang dahilan. Una, dahil ito sa kung sino siya at sa impormasyong meron siya. Una yon. Pangalawa, nakikita mo ito bilang paggalang sa kanyang posisyon. Sa tingin ko, yun ang dahilan kung bakit nakikita mo ang militar na tumutulong sa paghahanap sa kanya bilang paggalang. Ang taong ito ay isang general na naglingkod ng maraming taon sa militar, katulad ng kapag may nawawalang pulis. Makikita mo rin ang parehong bagay. Pero minsan, habang nag-iimbestiga sila, parang tinatakpan ng isa ang gawain ng isa pa. Kaya mahirap maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Sa tingin mo ba ito ay paggalang? O ito ba ay isang federal na investigasyon na sinusubukan nilang itago at ginagamit ang dahilan na nandito kami para maghanap bilang paggalang para pagtakpan ang totoong dahilan ng investigasyon? Gusto ko pang magbigay ng isang teorya. Mali pala ako. Isa pang bagay, medyo kakaiba ito. Hindi talaga ito teorya kung bakit siya nawala, kundi tungkol sa posibleng kinaroroonan niya. Kaya naghalungkat kami ng malalim sa Facebook. Noong March 2, may babae na nagkomento sa update ng asawa at sinabing baka nakita niya ito. Heto ang isinulat niya. Babasahin ko mismo mula sa kanyang komento. Inireport ko na may nakita akong taong tugma sa description noong Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa Whitewash Trailhead, Pedrelisa Canyon, at ibinigay ko ang eksaktong lokasyon ng paradahan. Ang lalaki nakita ko ay nasa gilid malapit sa tulay sa arroyo. Simula ng trail mula sa paradahan. Mga 20 feet ang layo sa akin. Akala ko may kakaiba sa lalaki. Parang lutang siya. Pero di ko siya kinausap. Ipinost niya ito noong March 2 at sabi na i-report na sa BCSO. Pero ilang linggo na ang lumipas, wala pa rin kumpirmadong sightings mula sa sheriff. Ano masasabi natin dito? Mahalaga ito. Kailangan itong imbestigahan. Marami tayong natatanggap na sightings kapag may nawawala. Pero sasabihin ko sa'yo, karamihan sa mga sightings na yon ay hindi naman talaga sila. May mga nagsabi sa amin na 2 feet lang ang layo ng taong ito at tiyak daw nila siya yon. Pero hindi pala. Hinihikayat namin ang mga tao na magbigay ng ganitong impormasyon dahil posibleng lead ito. Pero gaya ng sabi, lead lang ito at hindi ito ang pinal na sagot. Lumabas at imbestigahan ito. Tiyakin kung siya na yun batay sa suot niya nun at nang umalis. Nagpalit ba siya ng damit? Hindi talaga ginagawa ng tao yan. Kaya lumabas kayo, siguraduhin ninyong tama at siya nga. Kung hindi, magpatuloy lang at ituloy ang paghahanap sa lupa. Simula ng paghahanap. Billy, maraming salamat sa oras mo. Bago tayo magtapos, ikwento mo naman sa lahat ng kaunti pa tungkol sa inyong organisasyon at sa mga ginagawa ninyo dahil sa tingin ko ay naipakita mo kung gaano ka ka-eksperto dito at kung gaano kahalaga ang trabaho ninyo. Kaya kung maaari, ikwento mo pa sa lahat ng kaunti pa. Siyempre. Nagpapatakbo kami ng isang non-profit na tinatawag na We Are The Essentials for the Missing. Maaari ninyong bisitahin ang wearetheessentials.com. Doon ninyo malalaman ang tungkol sa aming misyon. Kumikilos kami bilang mga pribadong investigador, dating opisyal ng batas at militar, tumutulong ng lebre sa pamilya ng mga nawawala para ilagay ang mga tao sa aktwal na lugar. Hinahanap, tinutunton, inililigtas at kinukuha namin. Ano man ang mangyari, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya na mamuhay ng may layunin sa pamamagitan ni Kristo upang matulungan ang mga pamilya na maibalik ang kanilang mga nawawala at mabigyan sila ng kasagutan para magkaroon sila ng kapayapaan. Billy Lane, salamat po sir. Salamat po sir, pinahalagaan namin na palagi ninyo kaming iniimbitahan. At yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyaring mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o kung saan man kayo nakikinig ng inyong podcast. Sundan kami sa Peacock ng NBC. Para sa updates, i-follow ako sa X, Instagram o sa News Nation show kong Jesse Weber Live. Lunes-Biyernes, alas 11 ng gabi Eastern hanggang sa susunod mga kaibigan.